Inam ko na po dahil wala na akong iba pang mga kamag-anak na mag-aalaga sa akin. Silang dalawa na ang kinalakhan ko. Si Dudes ang naging nanay at si Meg naman ang naging tatay ko at wala akong memorya kay Mama Kelly Papadudut. Tanging ang mga kwento lang nila Dudes at Meg ang nagsilbing ala-ala ko sa nakaraan ko. Ngayong Pride Month ay gusto kong pasalamatan ang dalawang taong nagmahal akin ng higit pa sa anak. Gusto kong ipagmalaki sa buong mundo sila Dudes, ang tumayo bilang ina ko at si Midbayang nagsilbi kong tatay. Papadudot, dito na po natatapos ang kwento. Sana'y nagustuhan ninyo ang sulat ko. Happy Pride Month sa mga listeners na mga parte ng LGBT community. Maraming salamat Barangay LS sa pagkakataon na ito at mabuhay po ang Barangay Love Story. Salamat sa pag-ere ng mga kwento ng mga kabarangay na sobrang mapulay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sammy. Nagustuhan ang iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Sa buhay ay para tayong may mapa na nagdidikta sa bawat desisyon na ating ginagawa. Pero kapag nagbiro ang tadhana ay susubukin ng lubos ang iyong paniniwala. Ikaw kabarangay, paano sinubok ng tadhana ang paniniwala at katatagan mo? Dear Papa Dudo, magandang araw po sa iyo at sa lahat ng mga nakatutok sa programa ninyo ngayon. Ako po si Lara, taga Cebu City. Nag-iisang anak po ako at nagtatrabaho sa Japan ang tatay ko bilang mekaniko, kaya si mama lang ang nakakasama ko noon. Mataas ang expectations niya sa akin kaya pinaghigpitan niya ako. Bawal bumarkada, bawal bumagsak sa pag-aaral. Pangarap kasi niya na maging civil engineer ako, kaya kahit na hindi naman talaga yon ang kursong gusto ko, wala akong kundi ang ipasayon para sa kanya. 23 years old pa lamang ako noong magsimula ang kwento ko, Papa Dudo. College student na po ako noon sa isang state university. Kasama ko sa school na yon ang boyfriend kong si Adrian. Boyfriend ko na siya noong high school pa lamang kami at halos isang taon niya rin akong niligawan noon bago ko siya sinagot. Ulila na po siya sa mga magulang, Papa Dudut. Tanging ang kapatid na lamang niya na nasa Hong Kong ang nagbibigay sa kanya ng tulong pinansyal. Pamilyado na ang ate niya roon, kaya mag-isa na lamang si Adrian dito sa Pilipinas. Pareho kaming nagsikap na makatapos ng high school at ganoon din yung goal namin sa college. Naging inspirasyon namin ang isa't isa. Magkaiba lang kami ng kurso dahil computer science ang kinuha niya, pero kahit na hindi kami magkaklase ay madalas pa rin naman kaming nagkikita sa campus. At kahit nagsimula, pinatunayan naman namin na seryoso kami sa isa't isa, Papa Dudut. Yun ay kahit na kilalang bulakbo ng boyfriend ko. Nakakainis talaga yung prof namin. Parang naman personal na kanina eh. Bakit? Pinahiya ka na naman ba niya sa klase? Ano pa nga ba? Lagi niya pinamumukha na hindi ako dapat andun sa klase niya. Hindi lang naman ikaw yung babae sa klase niyo, di ba? Baka kasi nasanay na puro lalaki lang yung nasa klase niya kaya pinag-iinitan ka. Pito kaming babae at lahat naman kami maganda ang performance sa subject niya. Kaya namin makipagsabayin sa mga lalaki, no? Hayaan mo na. Ganun talaga.